Creepily, tinamad lang sa naging battle kay J Black. Looney muling binalikan kung paano nag-cruise ang landas nila ni Francis M. At batas walang panghinayang na hindi nakatapat si Looney sa flip top. Alamin natin na mga yan, so tara. Sa naging laban nga ni Creeply kay J Black sa liga ng ABL, ramdam ng mga batter fans na talo si Creeply kay J Black. Isa nga sa nagkumbinse sa mga fans na nanalo si J Black ay yung round 2 niya. Kung paano binutasan ni J Black si Creeply dito. Marami nga mga batter fans na tingin nila ay nanalo si J Black sa nasabing laban. Pero ayon mismo kay Slack One, ramdam niyang tinamad si Creeply at unti-unti na din daw itong nauubusan. Sabi mo sa laban ni JBL ako sa Audi na abot ng semis. Wala, lamang J-Block doon. Lamang J-Block. Wala parang tinamad eh. Tinamad Creeply. Inaabot-abot na rin. Parang, alam mo yun, parang dumadating na rin siya sa punto na naubusan, parang ganun. Ewan ko, di ko trip eh. Di ko trip yung bit-bit niya eh. Sa kabilang balita naman, alam naman natin na isa si Looney sa mga naging bata ni Francis Magalona. Marami pa nga nagsasabi na kanang kamay ni Francis M si Looney, kaya malalim din talaga ang pinagsamahan nila. Sa interview nga ni Looney sa Billboard Philippines, kasama ilang ding sikat na hip-hop artist, muling binalikan ni Looney kung paano sila nagkakilala ni Francis Magalona. A cosign or a performance that changed your entire trajectory. Looney, is there anything like that for you? Cosign? Of course, siyempre, the cosign of all cosigns. Francis M. We knew it! We knew you were Yeah, gonna say it! Let's go! Para kasing ano yun eh, may kayang mag-bestow ni Francis M talaga na That's it. magic, o yan na, rapper ka na. Yup. Parang ganun. That's the, ano eh, the king. Yes, diba? of course. So yung makuha mo yung attention niya lang, parang para sa akin, reward na yun in itself na hindi ko na kailangan pang okay na kahit na hindi na mag-rap. Yep. Francis M, kumbaga, ano yun eh, ano nga siya, parang unexpected kasi growing up, si Glock 9 talaga yung idol ko eh. Yeah, yeah. Kasi parang isang generation yung skip nun, di ba? Parang Glock 9. I mean, Francis M, Glock 9, tapos ako. Yep. So, parang grandpa, di ba? Apo yung kami ni Kuya Kigo eh. Parang ganun. That's it. At 16 years old, meeting the King of Kings and then just like working together. Can you tell us maybe some memories you have from that time? Like after you met, yeah, you got the cosign, but like what was happening during that time? Maybe something you could share with us. I told this story like, siguro, ano na, different interviews, 10 or more than 10 times. Pero Tell it here. this is the most modern version. Yes. Ayun, yun nga, umabot kami sa Grand Finals 8 Bulaga. Ron Henley was my group mate. Yep. We had stick figures. That was the name. Hell yeah. Yeah, 16 pa lang kami nun. Yun, graduating kami ng high school. And then, yun nga, umabot kami ng finals pero hindi kami nanalo. Pero kinontak ako ng PA ni Francis M. Yeah. Pangalan Michael Durango. Sabi ko, oy, si Michael Durango, minessage tayo, pinakita ko kay Ron. Ano daw, may kipag-collab daw si Francis M. Sabi ko, hindi naman tayo nanalo ah. Sabi ko, baka si Badang lang yun, pinagtitripan tayo. Kasi si Badang, nasa naman. Wow! So hindi talaga kami naniniwala na parang imposible, hindi naman tayo nanalo ba't tayo i-collab. Tapos yung pala, gagawa talaga ng compilation si Francis M. nun. Yeah. Yung Republic of the Philippines. Yup. And chinek ko sa Itbulaga, nag-fact check ako, wala namang mga chat GPT dati. Yeah, exactly. Diba? So kailangan mo talagang isa-isahin ng mga tao doon, yung mga director. May kilala ba kayo Michael Durango? Wala. Sabi, walang Michael Durango dito. Si Badang lang yan. Pero ayun nga, ang nangyari, na-meet ko si Francis M. randomly sa Shangri-La. Yeah. Mahilig kasi siya maglaro ng Xbox. Oh, hell yeah. Merong dati sa pinakataas ng Shangri-La, may mga pwede kang mag-rent, maglaro ka ng Gets. mga, Yeah. ng mga PS1, PS2. Yung palang dati.
So yun, nakita ko siya doon. Nilapitan ko siya. Sabi ko, shit, si Kuya Kiko. Sabi ko, Kiko, totoo ba? May nagme-message sa akin. Nanginginig ako. Sabi niya, ako yun. Sabi niya, ako yun. Ako yung nag-message sa'yo. Ang gamit daw niya, cellphone daw ng anak niya. Okay. Yun yung ginagamit niya pang message niya. Tapos and then I found out eventually na yung Michael Durango is his middle name. Pala. Yep. Francis Michael Durango. Magalo na. So, di ko alam. Kaya pala hindi nila makita doon sa tape, sa GMA kung sino yung Michael Durango. Kasi yun pala yun. And yun yung isa sa mga stories na parang minsan di ka makakapaniwala. Minsan isipin mo, prank. Na parang, uy, talaga? Master rapper Francis M. Just casually texting you. Yeah. Be on the project, man. We love that. That's awesome. At sa huling balita, 2010 nang magharap si Batas at Looney sa Liga ng Sunugan. Sa paglipas nga ng panahon, unti-unting nakilala ang dalawa sa mundo ng battle rap. Si Batas at Looney nga ang tinuturing na top dog ng panahon na yun. Kaya marami ding nagamang ng mga battle rap fans na sana muli silang magharap sa liga naman ng flip top. Pero hindi na nga ito nangyari. Sa bagong video nga ni Batas, sinabi niyang wala siyang panghihinayang na hindi sila nagharap ni Looney sa flip top dahil sapat na daw sa kanya na nagkalaban sila ni Looney noong 2010. Parehas ko silang nakalaban sa magkaibang era, kumbaga, magkaibang panahon. So, yeah, maswerte ako na nakalaban ko sila parehas. At ngayon, looking back, hindi naman ako nanghihinayang din na hindi kami naglaban ni Looney sa flip top. Parang wala, talagang yun yung kinailangan mangyari. Kumbaga, wala, 2010 kami talaga kinailangan magtagpo sa Sunugan. Yun na yun. Yeah, parang walang nakahinayang doon. So, salamat sa kanila parehas at naging parte sila ng storya ko at naging parte ako ng storya nila. Maliit man o malaki ang naging parte ko sa kanila at nila sa akin. Basta nagkatagpo-tagpo kami. So salamat na kagad doon. So kayo ba mga quiz kung nagharap si Looney at Batas noong kalakasan pa nila? Sino ang tingin nyong mananalo? Kung naman ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. Sunod lang. God bless. At kahit sobrang dami mo na bola ang Pilipino, alam pa rin natin pareho na sobrang supot mo na kahit sapiang ka ba ng espiritu ni Kiko, mananatili kang bano. Tangina! At lahat daw na nagawa ng idol niya si Francis Magalon ay gagawin din niya. Tangina! Sige nga, subukan mo rin mamatay sa leukemia! Ako, simpleng tao, parang si Aristotle Polisco. Hindi mo si Kero, ako ang instrumento mismo. May talentong hipnotismo. Anong kampo terroritmo? Baka kantutin ko chick mo.